Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang ating Panginoon at tayo nga ay patuloy na muling makikinig sa mga katotohanan na ating makikita sa Ebanghelyo ni Dr. Lucas. At sa umagang ito ay nasa chapter 9 verse 57 to 62 na po tayo. Huling talata na ng chapter 9. At dito ay makikita po natin yung tatlong, sabi natin dyan, conversation o pakikipag-usap ng ating Panginoong Yesus sa tatlong klase ng tao. O tatlong disipulo niya na mayroong magkakaibang tawag natin dito, pagtugon ang ibinigay ng Panginoon sa kanilang pag-uusap. Bagamat hindi po sinabi dito kung sino, walang pangalan na ibinigay, kung sino yung mga kausap niya, pero kung babasahin natin yung kaparehong record ni Mateo, mayroong sinabi doon na hindi pangalan, kung hindi yung unang kausap daw ng Panginoong Yesus ay isang eskriba. So meaning, maaring ito ay nasa mas mataas na kalalagayan bilang antas ng lipunan at the same time ay sa kanyang pamumuhay. Siya yung marahil sa tatlong ito, siya yung pinakamayaman. And then yung pangalawa daw kausap ay isang disipulo. Pero kung lumalabas kasi lahat naman talaga yung kausap niya dito ay mga disipulo niya. So, pero wala talagang masyadong pagpapakilala kung sino yung mga kausap niya dito. Pero dito makikita natin na yung mga pag-uusap na ito ng Panginoon ay kung tutuusin, tinutumbok lang ang iisang layunin o iisang tema. Iba-iba yung klase ng pag-uusap nila o pinag-usapan nila, pero isang tema lang talaga yung pinag-uusapan. So ito po ay makikita natin yung unang bahagi sa verse 57 to 58. At yung pangalawang bahagi naman ay sa verse 59 to 60. At yung panghuling bahagi, pangatlong bahagi ay 61 to 62. So sabi ko nga kanina, yung subject nila rito, yung pinag-uusapan nila rito ay yung may kinalaman pa rin siyempre sa ating Panginoong Yesus. Na kumbaga dito kasi, makikita natin na yung una ay siya yung kumbaga nag-offer o nagsabi sa kung ano yung kanyang gagawin bilang disipulo. Na kumbaga mayroong tawag natin dito, pagpapakita sa kanyang pagnanais na galing sa mismo sa kanya. Yung pangalawa naman ay si Jesus ang nag-i-encourage sa kanya kung ano yung dapat niyang gawin bilang disipulo. And then doon sa panghuli ay ipinapakita doon na bilang isang disipulo dapat makita mo talaga kung sino o kung gaano kahalaga sa iyo si Jesus. Okay? So sa madaling salita, ang pinag-uusapan dito ay yung tinatawag nga natin na the cost of discipleship. Yung ano nga ba talaga ang halaga o ano nga ba talaga yung dapat mong paghandaan kung ikaw ay disipulo o ikaw ay talagang desidido na sumunod sa Panginoong Hesus. Ano nga ba ang mayroon dyan? Ano ba ang iyong kahahantungan, ika nga, pagka sumunod ka sa Panginoong Hesus? Ang tanong is, puro ba maganda ang iyong mapagdadaanan o dadanasin? O kung hindi puro maganda, gaano ka
kabigat o gaano kalala ang iyong mapagdadaanan na pagsubok o mga sakit o mga problema na mararanasan mo sa buhay. Yan yung, kumbaga, pinaka tema o mga issue na masasagot natin ngayong umaga tungkol sa ano nga ba ang mayroon pag sinabi mong susunod ka sa Panginoon. Kasi madali kasing sabihin, Kristiyano ka, pero pag sinabi mo talagang seryoso ka na susunod ka, ay mayroong talagang bunga at mayroon ding halaga. So bago po natin na basahin ang salita ng ating Panginoon, tayo po muna ay lumapit muli sa Panginoon at manalangin. O aming Ama at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay po na ang inyong salita ay buhay. Sinabi niyo nga na ito ay kasing talim ng sword o sandata na may dalawang talim o kabilaan ng talim. Na ito ay tumatagos, Panginoon, hindi lamang sa labas na bahagi ng aming pagkatao, kundi tumatagos ito hanggang sa aming kaluluwa. Kung kaya't kaawaan niyo nga po kami na ang inyong salita ay muling mangusap sa amin upang ilabas nito kung sino nga po talaga kami o ipakita sa amin yung aming mga kasalanan at tulungan din kami, Panginoon, na maging malakas, na mapaglabanan o mabago at makapamuhay kami ng naayon nga po sa inyong kalooban. Lord, mangyayari lamang po ito kung tutulungan kami ng inyong banal na Espiritu. Kaya't isinasama po namin ang pagkilos ng inyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan ngayon at sa buhay nga po ng bawat isa. At ganon din ako, Panginoon, sinusuko ko sa inyo ang aking sarili na gamitin niyo nga po ako na manggaling sa inyo ang lahat ng salita na aking mga sasabihin para sa inyong ikaluluwalhati. Pinagkakatiwala nga po namin ang lahat sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Nawa, patuloy niya itong itanim sa ating mga puso't isipan. Kahapon ay yung sineselebrate ng karamihan na tinatawag na Valentine's Day o Araw ng Pag-ibig. Pero tayong mga mananampalataya ay hindi po natin hindi yung ganyang klase ng pag-ibig ang ating sineselebrate. Kasi ang sineselebrate natin ay yung pag-ibig ng ating Panginoon. At sinabi nga niya na ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin ay yung pag-ibig na nagbibigay. For God so loved the world that He gave. May ibinigay siya. Sinabi ko yan kasi yung gagamitin ko pong illustration sa ating pag-aaralan ngayong umaga ay may kinalaman sa relasyon na mag-asawa. Kung titingnan natin sa banal na kasulatan, marami pong mga talata na nagtuturo tungkol sa relasyon ng mag-asawa o yung tinatawag nating Christian marriage. At kung titingnan natin sa Genesis, sa Ephesians, lalo na sa Ephesians, marami po, yung mga talata na sinasabi doon, halimbawa, di ba? Babae, magpasakop ka sa iyong asawa. Di ba? And then lalaki, mahalin mo ang iyong asawa. Di ba? Kung makikita nyo doon, ang mga talatang ito na nagtuturo tungkol sa mag-asawa o relasyong mag-asawa ay nakatuon doon sa kung ikaw yung asawa, ang itinuturo sa iyo ng salita ng Diyos, isipin mo kung ano yung maibibigay mo. Di ba? Magpapasakop ka. Kung ikaw yung babae, yung lalaki naman, mamahalin mo. At matindi yung sinabi sa lalaki. Kasi yung mga babae nagre-reklamo, pampahira naman, magpapasakop ako. Lugi naman ako dyan. Pero kung titingnan mo yung sinasabi sa lalaki, mamahalin mo ang iyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Paano ba minahal ni Kristo ang kanyang iglesia? Di ba? Ibinigay niya ang kanyang buhay.
Diba? So, meaning, kung relasyong pag-aasawa ang pag-uusapan, ang pinag-uusapan dyan is, kung ako, ang dapat na iniisip ko ay kung ano yung kaya kong ibigay sa asawa ko. Hindi yung katulad ng isip ng karamihan na pag mag-aasawa, ano yung iniisip? Di ba? Sinasabi nga, lumagay na siya sa tahimik. Bakit? Iniisip kasi ng karamihang mag-aasawa, kaya sila mag-aasawa para guminhawa ang buhay nila. Hindi naman natin sinasabing hindi nagkakaganon, pero ang pag-aasawa po, ito po ay yung tinatawag nating responsibilidad, ito po ay commitment. Na ang responsibilidad mo o commitment mo is yung iisipin mo o iniisip mo kung ano yung kaya mong gawin para sa sinasabi mong tao na mamahalin mo. Alam nyo, nung ako'y magpapakasal, nung kinounsel ako ng pastor namin, muntikan akong umurong. Hindi dahil hindi ako nagmamahal, kundi nung makita ko yung responsibilidad ng mag-aasawa, hindi katulad ng sinasabi ng iba, di ba, pagka yung mga tinatanong, bakit ka na magpapakasal? Anong sinasabi? Kasi po nakita ko na yung taong magmamahal sa akin, di ba? Mali, baliktad. Mayroon akong nakitang tao na may gagawin siya sa akin para mahalin ako, hindi baliktad. Kung sinasabi mong magmamahal ka, dapat titingnan mo kung ano yung gagawin mo doon sa minamahal mo. Ano yung kaya mong ibigay para ipakita mo ang iyong pagmamahal. Yun. Hindi kung ano yung kaya niyang ibigay sa iyo, kaya mamahalin mo siya, baliktad. Ang mundo ganun po mag-isip. Ganun din po yung ating relasyon sa Panginoon. Ang pinag-uusapan dito, ano ba ang kaya mong ibigay para sa Diyos? Di ba nung nakaraan? Ano yung kaya mong tanggihan sa iyong sarili para makasunod ka sa Diyos? Nakikits nyo? So, dito makikita po natin na sinasabi sa atin ng ating Panginoong Yesus sa pagsunod sa Kanya, mayroon po itong bunga o mayroon itong cost na kailangan nating ibigay o kailangan nating harapin. Na kumbaga, yung pagsunod sa Panginoon ay sinasabi ng Panginoon, hindi ito, ano ba yung kanta natin dati? This is the day that the Lord has made. I will be glad and rejoice in it. Hindi po laging ganun. Hindi po laging ganun. Kung hindi, ang sinasabi ng Panginoon, kung ikaw ay susunod sa akin, o tinatawag tayo ng Panginoon para sumunod sa Kanya, upang isama niya sa Kanyang mga sundalo. Dahil mayroon tayong gyera na kaharapin. At the same time, dapat maging handa tayo na mayroong mawala sa ating mga ninanais sa ating sarili. Na kumbaga pag sinabi mo, Panginoon, susunod talaga ako sa iyo. Ang tinatanong sa atin ng Panginoon, sigurado ka ba? Handa ka ba? Naiisip mo ba kung anong ibig sabihin ng sinasabi mong susunod ka? Parang yung sinasabi ko nga, mag-aasawa na po ako, pero ang sabi ng pastor sa akin, sigurado ka ba? Alam mo ba talaga ang mangyayari pag nag-asawa ka? Yung pakakasalan mo, kilala mo na ba talaga? Handa ka na ba na pagdating ng araw, mayroon kang makitang hindi mo gustong ugali sa kanya, sasabihin mo pa rin ba mahal mo siya? Siyempre, iba-iba naman ang pag-uugali ng tao. Pero 'di ba, madalas narinig natin sa mga matagal na mag-asawa, anong sinasabi? Kung alam ko lang na ganyan ka pala. 'Di ba? Pagdating ng araw, ganun ang sinasabi ng mga mag-asawa. Ganun talaga ang sasabihin mo kung
nag-asawa ka kasi nag-i-expect ka ng kung ano ang maibibigay sa iyo, kung ano ang mapapakinabangan mo. Diyan sa pakakasalan mo, hindi po ganun ang pag-iisip ng Kristiyanong mag-aasawa. And ganun din po yung sinasabi dito ng Panginoon. Kung tayo ay magsasabing susunod sa Panginoon, dapat maging handa tayo sa ating kahaharapin dahil hindi po puro saya. Hindi po puro hindi ang dadanasin natin, hindi lahat ng mga gusto nating maranasan, hindi po yan yung ating matatanggap o mararanasan sa pagsunod natin sa Panginoon. Mayroon pong sinabi si J.C. Ryle dyan. Babasahin ko, maganda to. Sorry. Sa page 339 po nung libro na ito, kung sino mang nakakabasa po nito, sabi niya dito, if we propose to follow Him o follow Jesus, sabi niya, salvation is ready to bestow. Talagang handang, ibibigay niya talaga yung kaligtasan natin kung sasabihin natin susunod tayo sa Kanya. Pero sabi niya, without money and without price, libreng-libre talaga yan, ibibigay niya yan. At sabi pa niya, grace by the way, talagang ang biyaya sa iyong pagsunod sa Panginoon, hindi magkukulang. Andyan lagi yan. At sabi pa niya, and glory in the end. At siguradong makakarating ka sa kaluwalhatian. Kumbaga yung tinatawag natin, siguradong maaabot mo ang finish line ng iyong buhay bilang isang mananampalataya. Pero ito yun. Dito sa pag-aaralan natin ngayon, ito daw yung gustong sabihin ng Panginoon. Ano? But He would not have us ignorant. Ayaw niya na hindi natin alam. Ano? That we shall have deadly enemies. Na sa pagsunod sa Panginoon, marami tayong mga masasama o handang pumatay na mga kalaban. Ano? At sino-sino itong mga ito? Sabi niya, the world, mundo. Pangalawa, flesh, yung ating sariling laman mismo. And then pangatlo, siyempre, yung sikat na kalaban ng Kristiyano, si Satanas. Ano? And sabi niya, in that many will hate us, slander us, persecute us, if we become His disciples. So, He does not wish to discourage us. Kaya niya sinasabi ito, hindi para i-discourage tayo. Ano? Kung hindi, sabi niya, He does wish us to know the truth. Gusto lang niya talagang malaman natin yung totoo. Ano? Kasi, ang katotohanan ng pagsunod sa Panginoon ay nandyan talaga yung mga pagsubok. Nandyan talaga yung mga mararanasan nating kung tayo lang ang masusunod, hindi natin gugustuhin. Kumbaga yung dadaanan natin, kung tayo ang magdidesisyon, hindi natin dadaanan yan. Lilipat tayo ng daan. Pero dahil Kristiyano tayo, dito tayo padadaanin ng Panginoon. Yan yung mayroon dyan. Ano? So yung una, yan, verse 57 to 58. Sinasabi po dito na habang sila'y naglalakad, mayroong isang disipulo, o yung sabi nga ni Mateo, yung iskriba ay nagsabi sa Panginoon. Diba? Sabi niya, I will follow you wherever you go. Lord, susunod talaga ako sa'yo kahit saan ka pumunta. Diba? Ang galing. Ganda-ganda nun, ano? Kung talagang magagawa ng isang mananampalataya yun. Pero ano sagot sa kanya ng Panginoon? Alam mo ba? Di ba? Na ang fox ay mayroong lungga. Ano? Yung asong gubat. May lungga na matutuluyan. Pero ang anak ng tao ay walang masasabing kahit unan man lang
na pag-aari niya. Di ba? Yung fox, yung ibon, mayroon daw, ano tawag nito? Nest, yung bahay sa ibabaw ng puno. Pero sabi niya, ako ay ni masasabing kama, tulugan, unan o kumot ay wala. So, ang sinasabi ng Panginoon, ako, na sinasabi mong Panginoon mo na gusto mong sundan kahit saan ako pumunta, handa ka ba? Kasi ito yung dadanasin ko. Ito ako. Mas mahirap pa ako sa kilala mo siguro na pinakamahirap na tao dito sa Israel. Handa ka pa rin bang sumunod sa akin? So, sinasabi dito ng Panginoon, kung susunod ka sa akin, handa ka ba na dumanas ng kawalan? Handa ka ba na mawala ang comfort o ang kaginhawaan na mayroon ka? Kung susunod ka sa akin, hindi ko ipapangako sa iyo ang comfort, ease, and wealth. Hindi ako mangangako sa iyo ng kasaganaan, kagaanan, at kayamanan. Kumbaga, dito, ang gustong gawin ng Panginoon sa kanyang alagad na kausap na ito, yung unang kausap niya, sinusubukan niya yung puso nito. Tinetest ng Panginoon yung puso nung kausap niya dito na kanyang alagad. Kasi nga, base sa description ni Mateo sa kanya na siya ay eskriba, nakita ng Panginoon kung ano yung struggle ng taong ito. At malamang ang struggle ng taong ito ay kung kakayanin ba niya na mawala sa kanya. Kung ano yung mayroon siyang kayamanan, ano yung mayroon siyang posisyon, kakayanin ba niya na magtiis in a way na mawala yung lahat na tinatangkilik niya para lang makasunod siya sa Panginoon. Ngayon, siyempre, in reality, matagal na rin akong mananampalataya, pero hindi naman lahat ng kilala kong Kristiyano ay mahirap. Tama. Meron din naman talagang mayaman. Pero marami din talagang mahirap. Kasi ang totoo lang, sabi ko nga, yung kausap dito ng Panginoon, naalala nyo, mayroong isang kausap, actually mababasa natin later on, na ang talagang title nung talatang yun ay Ang Lalaking Mayaman na Kausap ng Panginoon. Dito, alam ng Panginoon yung puso ng taong ito na nagsabing, Panginoon, susunod ako sa iyo kahit saan ka pumunta. Alam ng Panginoon kung ano yung magiging struggle niya. Kaya doon siya tinest, doon siya sinubukan. Handa ka ba talaga? Na mawala sa iyo kung ano yung mayroon ka ngayon? Kayamanan, kasaganaan. Kasi sa ating pamumuhay bilang mananampalataya, hindi naman lahat sinasabihan ng Panginoon na lahat ng mayroon kayo ay iwanan na ninyo. Kasi kung pag ginawa natin yun, hindi natin kakayanin magrenta rito. Saan ang gagaling yung pundo ng church natin, di ba? Kasi sa totoo lang, mayroon namang mga mananampalataya na binibiyayaan ng Panginoon ng kasaganaan, o sabihin na natin ng kayamanan, ng kagaanan sa buhay, kasi binibigyan din naman sila ng kakayanan na mamuhay ng may kasaganaan, pero hindi naman nawawala ang kanilang pagsunod. Hindi naman nagiging hadlang ito para sumunod sila sa Panginoon. Pero hindi mawawala sa isang mananampalataya, lalo na sa mga tinatawag nga nating yung mga gustong maglingkod talaga sa church,
na mga, lalo na yung mga missionary. Si Brother Roy, maraming mga kilala yan ng mga missionary, maging sa mga nababasa din sa mga libro kung paano sila nag-struggles. Actually, parang pinagpipray ko nga si Brother Roy, baka maging missionary natin yan. Marami siyang pinupuntahan di ba? Anong malay natin, di ba? Baka bigyan siya ng Panginoon ng lugar na kung saan ay mayroon palang pwedeng mag-mission doon para mag-umpisa tayo ng gawain doon. Si Brother Arby din, uuwi din siya ng probinsya someday. Nasabi ko last Friday na baka magkaroon tayo ng mission doon. Hindi natin alam kung ano yung kalooban ng Panginoon. Pero, karamihan sa ganung gawain, talagang handa ka na magtiis. Or tinawag natin, may mawala sa iyo. Kung sino nakakakilala sa inyo doon sa sumulat ng kinakanta nating Amazing Grace na himnal, ang pangalan ng sumulat sa kanya ay si John Newton. Pinanganak siya noong 1725. Matagal na ito sa UK. Pero mayroong libro na sinulat, yung talambuhay niya, sinulat ni Jonathan Aiken, kung nagkakamali sa kanyang pangalang pronunciation. Pinanganak naman ito 1942 na. Yung pangalan ng libro na isinulat sa kanyang talambuhay ay From Disgrace to Amazing Grace. Ang ganda, no? Bakit? Kasi nga, itong si John Newton, bago siya maging mananampalataya, kung makikita nyo yung sinulat niya, akmang-akma talaga sa buhay niya yan. Di ba? Ano yung unang ano yung unang bahagi doon sa Amazing Grace na sinulat niya? Di ba? Siguro tingnan natin para mas natin. Anong page ba yun? Amazing Grace. Ito. 402. Tingnan nyo ha. Ito yung first talata pa lang. First line pa lang. Makikita nyo. Ito siya. Di ba sabi niya dito, Amazing Grace, how sweet the sound. How sweet the sound talaga yung Amazing Grace. Bakit? That saved a wretch like me. Tinatanong ko yung asawa ko kanina, bakit napakalalim ng salitang ginamit dyan? Ba't hindi nilang sinabi, iniligtas o saved as sinners like me? Sabi niya, yung salitang rich daw ay mas malalim ang kahulugan kung kasamaan ng pag-uusapan. So ang sinasabi dito, sinasabi ni John Newton, napakatamis talaga yung salitang yung grace kung aking papakinggan kasi iniligtas ang isang taong napakasama. Natulad ko. Alam niyo kung bakit niya sinasabing napakasama niya? Kasi kung mababasa natin yung kanyang talambuhay, siya po ay dating kapitan ng barko na nagdadala ng mga alipin galing sa Afrika, dinadala kung saan bahagi ng mundo para maging alipin. At yung mga alipin na yon ay madalas na talagang inaalipin sila sobra hanggang sa namamatay pa sila sa mga sobrang pagpapahirap sa kanila. At si John Newton, yung kapitan ng barko na yon. And then later on, na-promote siya, hindi na siya kapitan. Siya na yung namamahala doon sa dinadaungan ng mga barko na yon, na nagdadala ng mga taong dinadala sa pagkaalipin. Kaya sabi niya, napakatamis talaga yung biyaya dahil naranasan niya kung paano siya iniligtas sa ganoong kalalagayan ng kanyang buhay, na siya ay tingin niya sa kanyang sarili ay isang tao talaga na napakasama. Okay? So, ano yung nangyari kay John Newton? Well, sa kanyang trabaho bilang kapitan o bilang namamahala sa daungan ng barko, mayaman siya noon. Comfortable ang buhay niya. Sabihin na lang siguro natin, nung panahon na yon, 1550s,
1750s. Pag kumita ka noon ng, ilagay na lang natin sa peso, 200,000 a year, malaki na yun. Noon, aman, sabihin mo na lang, hindi natin sigurado kung gaano, pero mayaman siya talaga. Pero nung naging Kristiyano siya, naglingkod siya sa Church of England bilang minister, nawala yung yaman na yun. Nawala yung kayamanan na niya yun. So ganun yung buhay ni John Newton na kumbaga makikita natin, talagang marami siyang itinanggi, maraming naging bunga, nawala ang kayamanan niya, ang kasaganaan niya, ang kagaanan ng kanyang buhay, pero mas ginusto niyang maglingkod at sumunod sa Panginoon. So sabi ko nga, hindi lahat ng mananampalataya ay nagiging katulad o dumadaan sa ganoong desisyon na kailangan mong iwanan ang kayamanan para sumunod sa Panginoon. Kung hindi, iba-iba tayo ng kondisyon. Pero ito, yung unang kausap ng ating Panginoon, ay alam niya, katulad nga yung isang mayaman nga na sinabihan, Panginoon, ano pa ang gagawin ko para makarating sa langit? Diba? Sabi ng Panginoon, ipagbili mo lahat ng kayamanan mo. Tapos ipamigay mo sa mahihirap. So nalungkot yung taong mayaman na yun. Kasi yun yung struggle niya. Pero hindi natin sinasabi na kung mayaman ka ngayon, ay iwanan mo na yan at sumunod ka sa Panginoon. Hindi po yun yung sinasabi natin. Kung sinasabi lang natin dito, may halaga. Mayroon kang dapat na itanggi para makasunod ka sa Panginoon. Na anong sinasabi dito? Kung talagang yung kayamanan mo ang magiging hadlang para makasunod ka sa Panginoon, dapat handa kang itanggi yan o iwanan yan. Dapat alam mo o handa ka na piliin ang Panginoong Yesus kapalit ng iyong kayamanan. Dito makikita natin na ano tawag natin dito? Yung buhay natin sa ngayon kumpara sa buhay ng mga tao nung siguro sabihin natin mga 1940s. Sino ba wala na yatang nabuhay dito noong 1940s, Pero kahit tayo, ako, naranasan ko nung nasa probinsya ako, di ba? Kumpara sa buhay na mayroon tayo ngayon, alin ang sa tingin niyong mas magaan? Bagamat sa panahon natin ngayon, alam natin, mahal ang mga bilihin. Sabi nga nung mga ibang nagtatrabaho, yung sweldo ko, kahawak ko pa lang nawala na agad. Parang tinangay ng hangin. Ganon kabilis mawala ang pera. Ganon kataas ang mga bilihin. Pero, kung ikukumpara nyo, yung buhay na naranasan noong mga unang panahon ng ating mga kapwa mananampalataya kaysa sa buhay na mayroon tayo ngayon, masasabi nyo ba mas maganda ang buhay nila noon kaysa sa ngayon? Di ba mas maganda pa rin naman ang buhay natin ngayon? Nai-gets nyo ba? Kasi ang tanong dyan, mga kapatid, maaring sabihin natin, hindi naman talaga tayo mayaman, kaya hindi tayo yung kinakausap dito ng Panginoon na magkakaroon ng struggle sa ating mga tinatangkilik o binibigyang halaga. Pero ang totoo niyan, mga kapatid, sa ating biyaya o sabihin na natin pagpapala na mayroon tayo, ay kasama rin tayo sa tinatanong dyan. Kasi ang tanong dyan, kung ano man yung pagpapala na ibinibigay sa iyo ng Panginoon,
Sabihin na lang natin, yung kinikita mo, paano mo ito ginagamit? Yun ang tanong dyan. Hindi ako magbibilang ng magsasabi ng halaga. Pero yung tinatanggap mong o dumarating sa iyo na pagpapala, ilang porsyento nun ang sinasabi mo talaga na inilalaan mo para sa Diyos? At ilang porsyento nun ang ginagamit mo para sa pang-araw-araw na pangangailangan mo? Diba? Hindi natin sasabihin yung mga 10% or pero kumbaga yun yung tanong sa atin dyan. Kung hindi man tayo mayaman, pero masasabi natin, hindi naman tayo napakahirap. Kung kaya yung ibinibigay sa atin ng Panginoon, ilan doon ang ginagamit mo para sa kaharian ng Diyos at ilan doon ang ginagamit mo para sa sarili mo. Nung naging independent tayo, ilang taon na ba yun? Hindi ko na maalala eh. Nung naging independent tayo, talagang wala tayong pondo. Bumaba, nawala, kumbaga, salamat sa Panginoon kasi nung naging independent tayo, wala tayong kakayanang magrenta, pero mayroon tayong nagamit na lugar. And then ngayon, wala na yung lugar na libre na ginagamit natin. Meron tayong binabayaran dito kahit papano. Pero nakakabayad pa rin naman tayo. Okay? Pero ang tanong dyan, mga kapatid, ay ganito. Kumusta yung giving natin noon kumpara sa giving natin ngayon? Kasi dyan natin masusukat kung paano nga ba tayo nag-grow sa ating pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Bakit? Kasi noon, nung bago pa tayong independent, ganito pa rin naman yung bilang natin. Pero, mas kukunti pa ang may trabaho noon. Ngayon, may mga anak na tayo. Kami, 2 anak na namin ang nagtatrabaho. Di ba? At yung mga ibang member din, may mga anak na rin na nagtatrabaho. So, ang tanong, anong nangyari sa giving natin? Nag-i-improve ba? Hindi ko pa masyadong nakita yung, tawag natin dito, detalye kung nag-improve ba o hindi. Pero doon po natin makikita yung, ang tawag natin dito, sagot doon sa tanong na, gaano nga ba tayo, ano nga ba yung inilalaan natin na porsyento, o sabihin na lang natin, na halaga doon sa kung gaano tayo binibigyan ng Panginoon, ginagamit natin sa ating personal na mga pangangailangan kumpara sa ibinibigay natin sa budget o pangangailangan ng kaharian ng Diyos o yung tinatawag nating iglesia ng Diyos. Dito sa church natin, konti lang naman yung gastusin natin. Kaya lang, kung makikita natin yung budget natin, nakatuon pa lang sa panloob. Yung ginagastusan natin, nakatuon pa lang sa panloob na gawain. Ako'y nananalangin, na sana dumating yung araw na magkaroon tayo ng sapat na budget na pagbigay tayo ng suporta sa mga gawain ng mga, nabanggit ko kanina, humahayo. Or
tayo mismo sana magkaroon tayo ng kakayanan na mayroon din tayong misyonero na pwede nating ipadala sa lugar para magpahayag siya ng salita ng Diyos. Or kahit dito sa ating iglesia, baka someday magkaroon tayo ng, kahit dyan lang sa tabi-tabi, kung saan man, na magkaroon tayo ng pondo o budget na mayroon tayong kapatiran na susuportahan natin para siya ay makapag mission na hindi lamang tayo hanggang dito lang ba? Yung worship natin, yung mga pangailangan sa ano. Nai-gets niyo po ba? Kasi yun po yung mission na ibinigay sa atin ng Panginoon. Go and make disciple. Yun po ang mission ng iglesia. Hindi po tayo dapat na makontento na tayo-tayo na lang dito. Hindi po. Although tayo nagmi-mission sa ating kanya-kanyang larangan sa kung saan man tayo sa araw-araw, dinadala ng Panginoon. Pero napakaganda din po siguro na yung budget natin ay mayroon ng kakayanan na magsuporta ng marami tayong mga misyonary na pwedeng suportahan kung tutuusin. So, yun po yung ang tawag natin dito, parang basihan o batayan natin kung nakikita natin na handa ba tayo, nagiging tapat ba tayo sa gawain ng Panginoon, sa kaharian ng Panginoon, na handa nating suportahan o yung tinatawag na natin. Naalala ko si Haring David nung siya ay naglilingkod na gusto niyang mag-offer. Tapos yung may binibili siyang lupa na gagamitin para maghandog. Tapos sabi sa kanya, hindi hari kay, libre na lang sa iyo yan. Hindi ko na ibebenta, sabi nung may-ari ng lupa. Pero sabi ni Haring David, hindi ako maglilingkod o maghahandog sa Panginoon nang wala akong gagastusing halaga. Na hindi ako magbibigay ng aking kakayanan para paglingkuran o paghandog ako sa aking Panginoon. Ang isang iglesia lang na naiisip ko, di ba, sa Book of Acts, naalala niyo yun? Di ba, yung Book of Acts, ang ginagawa ng mga Kristiyano doon, binebenta nila yung kanilang ari-arian. Hindi naman lahat, siguro. Yung mga may mayayaman lang, may sobra lang, para ibigay sa church, para mas magamit ito sa gawain ng iglesia. Maraming halimbawa. Pero ang tanong lang sa atin dyan ay, ano nga ba ang ginagawa natin sa biyaya o pagpapala na ibinibigay sa atin ng Panginoon? Ano ba tawag natin dito? Kampante na lang ba tayo? Masaya na ba tayo na basta okay ang buhay ko? At hindi mo iniisip na ano kaya ang pwede kong gawin para makasuporta ako sa gawain ng church o gawain ng Panginoon sa iglesia? Dahil ito po yung sinasabi ng Panginoon sa taong ito na nagsabing, susunod ako sa iyo, Panginoon, kahit saan ka pumunta. Ang ibig sabihin ng pagsunod sa Panginoon ay hindi lang nakatingin ka sa kung ano yung makakagaan sa iyo o kung ano yung makakabuti sa iyo, kundi nakatingin ka sa kung ano yung kaya mong ibigay sa gawain ng Panginoon, sa kung ano yung kakayanang ibinigay sa iyo ng Panginoon. Pangalawa, yung sinabihan naman ng Panginoon sa verse 59. Sabi ng Panginoon sa isang alagad naman, sumunod ka sa akin. So anong tugon naman ng alagad? Panginoon, susunod ako sa iyo. Pero pwede ba? Uwi muna ako.
Kasi ililibing ko muna yung tatay ko. Pero ano sabi sa kanya ng Panginoon? Hayaan mong ilibing ng patay ang kanyang patay. Dalawa po ang kahulugan nung sinabi nung alagad na yon, na sinabing, Panginoon, uwi muna ako, ililibing ko muna yung tatay ko. Maaring talagang patay na yung tatay niya at kailangan niya munang ilibing. Pero, nung panahon daw ng ating Panginoong Hesus, yung paglilibing ay kakaiba sa paglilibing na mayroon tayo ngayon. Sa kanila noon, ang namatay na ililibing, kaya pala naalala ko ang Panginoong Hesus, di ba, nung inilibing, inilagay siya sa kuweba, inihiga lang, hindi siya tinabunan ng lupa. Kasi ang ginagawa pala, ang inililibing noon, hinahayaan muna na nandun nga sa loob ng kuweba, pero nakahiga lang siya, pero hahayaan siya doon na mabulok talaga nakalabas pa siya, hindi pa siya natabunan ng lupa. And then, after mga taon siguro, pag nawala na yung laman, may iwan na lang yung buto, ang gagawin nung kamag-anak nun, kung sa tatay, ito yung tatay, sabi niya yung tatay niya, yung pinakamatanda, ang kukuha doon sa butong naiwan. At ilalagay ito sa mas maliit na lalagyan at doon lang siya talaga ilalagay sa permanent na libingan. Ganun daw yung pamamaraan ng paglilibing nung panahon ng Panginoong Hesus. Kaya kung hahayaan yung disipulo na gawin yung kanyang tungkulin sa kanyang tatay bilang pagbibigay ng, actually, tungkulin ito bilang pagbibigay ng respeto, di ba? Honor your father and your mother. So, sinasabi niya, gagawin ko muna yung aking tungkulin sa aking magulang. Or, pwedeng ang kahulugan nito, ang sinasabi niya, buhay pa kasi yung tatay ko eh. So, hihintayin ko munang mamatay siya at mailibing ko. So, mas matagal pa yun, hindi lang taon ang bibilangin. So, ang mangyayari talaga dito, madidelay ang kanyang sinasabing pagsunod sa Panginoon. Wala akong maisip na illustration kung paano ko ipapakita sa inyo yung nangyari o itong sinabi ng Panginoon sa kanya. Pero pwede sigurong gawin nating isipin na ganito. Halimbawa, mayroon kang kapatid na yun nga, namatayan ng tatay, kapwa mo manggagawa sa iglesia yon, tapos pinuntahan mo siya habang nando sa libingan, sa burulan, tapos sinabihan mo, kapatid, pareho tayong lingkod ng Diyos. Halika, maglingkod tayo sa Panginoon, iwanan mo na yung tatay mong nakaburol. Kasi ang tungkulin mo ay maglingkod sa Diyos. Although, hindi po sinasabi sa atin dito ng Panginoon na dahil Kristiyano tayo, hindi na tayo pupunta sa mga ganong burol, hindi na tayo makikiramay, o hindi na tayo pupunta sa mga mahalagang okasyon sa buhay ng ating mga mahal sa buhay, yung mga kaibigan, mga kakilala. Hindi po yun ang sinasabi ng Panginoon. Kundi ang sinasabi dito ng Panginoon is that kung yung iyong mahal sa buhay ay magiging hadlang. Kung ang iyong commitment, ang iyong relasyon sa iyong tatay, nanay, kapatid, kaibigan, ay magiging hadlang sa pagsunod mo sa Panginoon. Dapat maging handa ka na na piliin ang Diyos. Kasi alam natin, may mga Kristiyano na nararanasan nila yon. Na Kristiyano na sila, pero ano sasabihin ng magulang nila, o ng kapatid nila, o ng mga mahal nila sa buhay? Huwag mong gawin yan. Kasi dati tayong, di ba? Katoliko tayo, huwag kang umalis sa pagkakatoliko. Ganito yung relihiyon natin. Hindi ka pwedeng maging
Ganyan. Or syempre, sa mundong ito, di ba, sabi ko nga sa inyo kanina, yung February 14, ang daming naluloko dyan, talagang grabe ang selebrasyon nila dyan, pero nakakalimutan nila yung totoong pag-ibig na dapat na nagiging basihan ng pag-ibig, which is yung pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. So, alin ang susundin mo? Yung sinasabi ng mahal mo, ng sinasabi ng magulang mo, kapatid mo, kaibigan mo, o yung sinasabi ng Panginoon. So, ang sinasabi dito ng Panginoon, kung yung sinasabi nila o yung gusto nilang ipagawa sa iyo ay hahadlangan ang iyong pagnanais na sumunod o maglingkod sa Panginoon, ay dapat handa ka na sundin ang Diyos o na tanggihan sila para makasunod ka sa Diyos. Mayroon ng isang pastor o missionary o din siya, nagsusulat din siya ng libro, si Leon Morris. Sabi niya, ang Kristiyano daw, may mga dumarating sa buhay nila na ganito. May mga pagkakataon sa buhay ng isang Kristiyano na kailangan nating mamili. Comfort, custom, convention, or Christ. Di ba? Kumbaga, sa ating pamumuhay bilang mananampalataya, habang tayo naglalakad, marami tayong madadaanan na iba't ibang mga karatula dyan. Saan ka ba dadaan? Pupunta ka ba sa comfort? Pupunta ka ba sa kung ano yung kinaugalian? O kung ano yung ginagawa ng karamihan? O tanggap ng marami? O susundin mo lang lagi si Kristo? At ano sinabi sa banal na kasulatan? Ano yung daan na pagsunod sa Panginoon? Makitid. Yung mga iba, maluluwag yan, parang masarap dumaan dyan. Pero yung pagsunod sa Panginoon, makitid yan. So saan ka susunod? So yan po yung pangalawang bahagi na sinasabi ng Panginoon tungkol sa pagsunod sa Kanya na dapat nating paghandaan o dapat nating tingnan bilang mananampalataya. Ang pangatlo, ano yung isa? Sabi din niya, Lord, sige, susunod din ako sa iyo. Pero pwede ba? Umuwi muna ako. I-kiss ko lang naman. Hindi na kailangang ilibing. Mag-ano lang ako. Kiss goodbye lang ako sa aking mga mahal sa buhay. May nangyaring ganyan sa lumang tipan. Sa 1 King chapter 19, yung dalawang kilalang propeta, si Elijah at saka si Elisha. Mas matanda, nung tinatawag niya si Elisha upang kanyang maging disipulo, kasi si Elisha ang papalit kay Elijah pag kukunin na siya ng Panginoon. Pinayagan si Elisha. Pero dito, makikita natin, ang Panginoon, anong sagot niya doon sa alagad na nagsabing, Lord, susunod ako sa iyo, pero pwede ba mag-kiss goodbye muna ako sa aking mga mahal sa buhay? Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Ang nag-aararo, di ba, ginamit yung kwento doon kay Elijah eh. Ang nag-aararo na nakatingin sa likod ay hindi marunong mag-araro o hindi siya makakapag-araro ng maayos.
or hindi siya magiging karapat-dapat, sabi ng Panginoon, sa kaharian ng Diyos. Bakit magkaiba? Bakit si Elijah pumayag? Dahil ito nga si Elisha, sabi niya, susunod talaga ako sa iyo. Ito na nga, papatunayan kong susunod talaga ako sa iyo. Kakatayin ko na yung baka ko, iyahandog ko na, pati yung palakol ko o yung pang-araro ko, gagamitin ko ng panggatong kasi actually, yun yung halimbawa na talagang buhay ng isang mananampalataya na tinalikuran niya ang lahat. Iniwan niya yung trabaho niya bilang magbubukid. At talagang wala na siyang babalikan kasi kinatay na niya yung baka niya at yung pang-araro niya, pinanggatong na niya. Yun ang larawan. Pero pinayagan siya ni Elijah. Ang Panginoong Yesus, bakit lumalabas dito? Sinasabi niya, hindi ka magiging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos kung babalik ka pa doon. Anong gustong sabihin ng Panginoon? Sinasabi dito ng Panginoon, ako at si Elijah ay malayo. Mas mahalaga ako kaysa kay Elijah. Yun yung gustong makita ng Panginoon na makita ng alagad. Na mahalaga. Napakahalaga ni Jesus. Bakit? Sino ba si Jesus kumpara kay Elijah? Si Elijah, dakilang propeta. Lingkod. Naalala nyo nung dati, sinabi ko sa inyo. Kung pagtatabihin mo si Elijah at saka ang Panginoong Yesus, ano mangyayari kay Elijah? Mabubura. Diba? Parang yung araw, itabi mo sa bituin. Ano nangyayari sa araw? Nawawala yung kinang ng araw pag itinabi mo. Ay, kinang ng bituin pag itinabi mo sa araw. Ganon yung gustong maunawaan, ganon yung gusto ng Panginoon na maunawaan ng alagad na ito. Na ako ay mas mahalaga kaysa kay Elijah, mas dakila ako kaysa kay Elijah dahil ako ang anak ng Diyos. Ako ang Mesiyas. Ako ang tagapagligtas. Kung kaya't makita mo na dapat ganyan mo ako pahahalagahan. Na dapat handa ka na iwanan ang lahat. Iwanan ang kahit sino. Iwanan ang kahit ano. Para lang makasunod ka sa akin. Ngayon, siyempre, mga kapatid, kung alam natin ang salita ng Diyos, mababasa natin ito later on sa Luke chapter 18, na hindi naman talaga sinasabi ng Panginoon, ito pakinggan nyo, hindi sinasabi ng Panginoon na pag tayo ay naging disipulo ng Panginoon, na pag tayo ay naging Kristiyano, ay talagang mawawalan tayo ng sobra-sobra. Or parang mamumuhay na lang tayo sa bundok, sa mga kuweba at as in talagang tatanggihan na talaga lahat sa... Hindi na tayo magiging in a way. Parang normal na tao, magiging ano ka na. Wala talaga ang lahat. Kakain ka na lang ng damo. Hindi yun ang sinasabi ng Panginoon dito. Kundi ang sinasabi ng Panginoon, di ba naalala nyo sa Luke chapter 18 o naalala nyo kung nabasa nyo na ito one time, ano sabi ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, walang sino man na mag-iwan ng kanyang nanay, tatay, asawa, anak, o anumang bagay na kanyang iwanan, ang sabi ng Panginoon, na hindi ko ibabalik sa kanya ng 100%. Ano? Matindi ang
hinihingi sa atin ng Panginoon. Ang sinasabi niya, dapat maging handa tayo na tanggihan ang anuman, sino man, kung pamimiliin tayo, si Kristo ba o ang anumang bagay sa mundong ito o ang sino man sa mundong ito. Pero ang sinasabi niya, hindi ko hahayaan na malagpasan mo ako sa kung anuman ang iiwanan mo para sa akin, mas higit ang ibibigay ko sa iyo. Naigits nyo? Hindi ko hahayaan na mas malala o mas malaki ang iyong iiwanan kumpara sa ipagkakaloob ko sa iyo. Pero, anong sinasabi dito ng Panginoon? Dapat, kung sinasabi mong Kristiyano ka, maging handa ka na pag dumating yung panahon na kailangan mong mamili kung si Jesus ba o ang kayamanan ng mundong ito o ang kaginhawaan ng mundong ito o ang gusto mo, ay dapat maging handa kang si Kristo ang piliin mo. Bakit? Kasi karapat-dapat siya. Hindi ka malulugi. Ika nga, sabihin natin. Pero ito lang nangako ang Panginoon na kung ano man ang itatanggi natin sa ating sarili, ano man yung iiwanan natin para lang makasunod tayo sa Kanya, sabi niya, ibibigay niya ito ng 100, ibabalik niya ito ng 100%. Pero itong dapat maintindihan natin. Madalas, yung ibabalik sa atin ng Panginoon, kapalit ng iniwan natin para makasunod tayo sa Kanya, ay hindi kapareho ng gusto natin nung hindi pa tayo Kristiyano. Nagets nyo? Hindi ibig sabihin, halimbawa, iniwan mo bahay mo. Wala namang iiwan ganun. Tapos sabi nga nila, meron ako narinig kasi ganyan Huwag kang mag-alala, iwanan mo yan. Bibigyan ka ng mansyon, mas malaki. Hindi po ganun ang sinasabi ng Panginoon. Kung hindi, ang sinasabi ng Panginoon, kung mayroon ka mang tanggihan para lang makasunod ka sa Panginoon, mayroon ka mang tanggihan sa mundong ito, tanggihan mo ang iyong mga kagustuhan na maaring iniisip mo makakapagbigay sa iyo ng pangarap mo sa buhay, may ibibigay sa iyo ang Panginoon na maaring hindi ka pareho nun. Pero, dahil Kristiyano ka, pahahalagaan mo yun. Hindi ako magbibigay ng mga halimbawa kung ano-ano ito. Kasi, ang Panginoon ang nakakaalam kung ano ang makakabuti para sa atin. Pero, kailangan maintindihan po natin na yung ibabalik ng Panginoon sa iniwan natin para lang makasunod tayo sa Kanya, madalas ay hindi kapareho ng mga bagay na gusto natin nung hindi pa tayo Kristiyano. Pero pahahalagahan mo talaga yan kasi Kristiyano ka. Nagets nyo? Na kumbaga, ang sinasabi lang sa atin dito ng Panginoon, yung buhay ng isang mananampalataya ay makita natin na si Kristo lang talaga ay sapat na. Na sabihin talaga natin, Panginoon, iiwanan ko talaga ang lahat para sa iyo. Bakit? Kasi ikaw ang kayamanan ko. Kung talagang itinuturing mo na si Jesus lang talaga ang kayamanan mo, si Jesus talaga ang pinakamahalaga sa iyo,
kaya mong iwanan ng anuman, sino man, para makasunod ka sa Kanya. Kasi ayaw ng Panginoon yung disipulo niya na namamangka sa dalawang ilog. Naalala nyo yung yung two great commandment na isinama rin yung commandment ng Panginoon? Anong sabi ng Panginoon? Love the Lord your God. Ilang percent lang ba? Hindi. With all. Yun ang gusto ng Panginoon. Na kumbaga, ang sinasabi dito ng Panginoon, ang isang alagad o isang Kristiyano na nagsasabing gusto niyang sumunod sa Panginoon, dapat makita niya, dapat maunawaan niya, o dapat kwentahin niya, kumbaga, na handa siyang ipagpalit ang anuman dahil si Jesus talaga ang kanyang itinuturing na kayamanan. Si Jesus talaga ang pinakamahalaga sa kanya. Ayaw ko man sanang gamitin, pero wala ako kasing ibang maisip. Natutuwa ako sa aking asawa. Kasi nung kinounsilan ako, nagdesisyon din naman talaga ako na sige, ibibigay ko ang lahat para sa asawa ko. Pero alam ko, marami siyang discouragement sa akin. Pero siya, nagdesisyon din siya. Kasi bagamat sinabi ko, ibibigay ko ang lahat, pero sinabi ko rin sa kanya, wala akong may papangako sa iyong kayamanan. Ang may papangako ko lang sa iyo ay ang pag-ibig ko. Tapos na ang February 14. Hindi. Pero sabi niya kasi, handa rin akong suportahan ang pagnanais mong maglingkod sa Panginoon. Nung bago pa lang ako sa ministry na naglilingkod, okay naman. Kasi hindi pa siya nagtatrabaho noon. Sapat naman yung tinatanggap ko sa church, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Pero dumating yung panahon na hindi na sapat. Tulad sa panahon natin ngayon, matagal na sa buhay namin ni Pastor. Simula nung naging independent tayo, hindi na po matatawag na honorarium tinatanggap namin ni Pastor Edwin. Love gift na lang. Pero hindi kami nagre-reklamo kasi talagang nagdesisyon kami maglingkod sa Panginoon. At yung asawa ko, makita nyo, hirap, yung kalusugan niya, hirap na hirap siya talaga na magtrabaho. Pero sabi niya, nagdesisyon kasi siya na suportahan ako. And pinagpapasalamat ko sa Panginoon yan na nagkaroon ako ng ganyang asawa. Hindi siya perfecto, syempre. Katulad din ako, hindi ako perfecto. Pero marami siyang tinanggihan sa kanyang sarili para lang masamahan niya ako sa paglilingkod ko sa Panginoon. So, mga kapatid, hindi madali maglingkod kung ang nasa isip natin sa ating paglilingkod ay may matatanggap tayo. Well, sa totoo lang, marami din mga manggagawa ng Panginoon. Kaya sabi ko nga, nung bago pala ako manggagawa, tama naman yung tinatanggap ko. Ibig sabihin, sapat naman yung tinatanggap ko. Pero dahil nagdesisyon nga tayong maging independent, tinanggap ko na yun. Handa na akong maglingkod. At yun nga, salamat sa Panginoon na binigyan ako ng asawa na talagang sinuportahan din ako. Na siya ang nagtatrabaho para maging sapat
yung aming mga pangangailangan sa araw-araw. And sabi ko nga, sa nakikita ko sa kanya, kahit buhay na niya, ay iyahandog din niya para lang masuportahan niya yung gawain ng Panginoon na ako'y nakakapaglingkod para ipangaral o ipahayag ang salita ng Diyos. And mga kapatid, yung pagtawag na yan ng Panginoon ay para po sa lahat ng mga mananampalataya. Pero, sa totoo lang, hindi po ito madaling gawin. Marami ng pagkakataon sa buhay ko na nag-isip din ako kung ano pa ang kailangan kong gawin para makapagbigay ako ng masigit pa na paglilingkod sa Panginoon. Pero nakikita natin dito, si Jesus, yung kanyang ipinangako sa atin, ay makakamtan natin dahil sa biyaya lamang. Hindi ito natin magagawa sa ating sarili lang. Sasabihin ko sa inyo, kung sa sarili mo lang, hindi mo ito magagawa. Pero dahil ang Panginoon ang tumatawag sa atin, ang Panginoon ang nagsasabi sa atin na sumunod tayo sa Kanya, sasabihin ko sa inyo, hindi siya magkukulang. Mapangahawakan natin ang Kanyang pangako. Anong pangako niya? Sa ating pagsunod sa Kanya, ano sabi niya? Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Narinig niyo yun? Ang Panginoon po ang nagsabi niyan. Pero siyempre, sabi nga, marami tayong kailangang tanggihan para lang makasunod sa Panginoon. Pero kung tatanggihan mo yan, mas dakila ang ipapalit niyan ng Panginoon na iyong mapapahalagahan bilang mananampalataya. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos at amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat sapagkat kayo po ay napakadakila. Ibinigay niyo sa amin ang halimbawa ng totoong pag-ibig na sinasabi niyo nga, for God so loved the world that you gave, Panginoon. You gave your only Son na pinakamahalaga, pinaka-importante para sa inyo. Kung kaya't tinatawagan niyo rin kami, Panginoon, bilang mga alagad niyo, bilang mga nagsasabing nananampalataya sa inyo, na maging handa rin kami sa aming buhay, na pahalagahan ang inyong pag-ibig na ibinigay na ito. Na pahalagahan ka namin ng higit sa lahat, o ng higit sa ano paman, o ng higit sa kanino paman. At kaawaan mo nga kami, Panginoon, sapagkat sa aming sarili lang, hindi po namin ito kayang gawin. Tulungan niyo po kami na sa inyong biyaya ay lagi nga po naming piliin ang sumunod sa inyo at tanggihan ang ano pa mang makakahadlang sa aming pagsunod sa inyo. Kaawaan niyo po kami sapagkat hindi namin ito gagawin o magagawa sa aming sarili lang. Sinusuko namin sa inyo ang aming sarili at ito'y dinadalangin namin sa ngalan lamang ng inyong anak na si Jesus. Amen.